welcome to those of you that are joining us. Chris Lloyd and Darren Barker on before the... Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So isa rin ba kayo sa nagtataka kung bakit palagi nasa Japan ang laban ng Japanese monster at undefeated world champion na si Naoya Inoue? Na kahit isa lang siyang challenger ay ang kampyon pa mismo ang dumadayo sa baluarte niya. Marami kasing nagsasabi lalong-lalo na ang mga boxing fans na bakit lagi na lang sa Japan nagaganap ang kanyang mga laban. Na kahit ang undefeated former 5 division champion na si Floyd Mayweather Jr. ay nagsasabi na kung malakas ka talaga ay dapat lumabas ka ng bansang Japan para lumaban sa Amerika. Dahil marami kasi ang gumatikos kay Naoya Inoue kapag may laban ito na gaganapin sa kanyang bansa ay karamihan ng boxing fans ay naniniwala na home advantage para kay Naoya Inoue, dahil bukod sa taga roon ang referee ay halos ang mga hurado ay taga doon din. At pabor na pabor para sa kanya at dihado naman ang makakalaban niya. Hindi rin maitatago na merong kaunting dayaan na makakalusot sa boxing guidelines ng isang laban. Tulad ng pagtuturok ng pangpalakas na ipinagbabawal bago lumaban at iba pang hindi kaaya-aya. Na pabor sa mga boksingero ng bansang Japan. Bagamat wala pa naman itong napapatunayan na meron ba talagang dayaan or nangyayaring mga ganyan. Ganun pa man ay opinyon lang naman yan ng mga boxing fans. Katulad na lang ni Stephen Fulton na isang kampyon ang mismong dumayo sa baluarte ng challenger na si Naoya Inoue na isang undefeated world champion sa kasalukuyan, bilang champion sana ay dapat sa bansa niya gaganapin ang mismong laban, ngunit ang challenger pa ang kanyang dinayo. Ang totoong dahilan kung bakit laging nasa Japan ginaganap ang mga laban ni Naoya Inoue ay sapagkat dito ang limpak-limpak na pera dahil isang mayamang bansa ang Japan. Kapag sa Amerika naman gaganapin ang laban ay kayang-kaya nilang doblihin ang ibabayad sa mga boksingero na dadayo sa kanilang bansa para doon gaganapin ang kanilang world title fight. At suportado pa ng mga boxing fans ang kanilang mga laban, sa pamamagitan ng pagtangkilik ng pay-per-view at pagbili ng mga tiket para manood. In short, kahit gumastos pa ng limpak-limpak na salapi ang Japan para sa world title fight ay kayang-kaya nila kitain ng doble at mabawi ang kanilang ginastos rito. Dagdag pa dyan ay hindi naman gaano kakilala si Naoya Inoue sa bansang Amerika, kaya kung doon siya lalaban ay tila hindi siya kikita ng malaki dito, ngunit kapag sa baluarte niya ito lalaban ay tiyak limpak-limpak na pera ang kanyang makukuhang kabayaran. Kaya ganoon na lang ka-wise ang mindset ni Naoya Inoue kung bakit lagi doon ginaganap ang kanyang mga laban, at hindi rin dahil takot siyang dumayo or lumabas ng kanyang bansa para lumaban kundi mas pinapaboran lang ni Naoya Inoue kung saan mas kikita siya sa kanyang mga laban. Puncher, and that's the exact tactics. Dama ko naman tayo sa iba pang mga balita. Si Campbell Hatton ay ipinanganak noong January 9, 2001. Siya ay nakikipaglaban sa super lightweight division, may taas na 5 feet 5 inches. Si Campbell ay dating anak ng two-weight world champion na si Ricky Hatton. Halina't panoorin natin ang pinaka-solid niyang knockout fights highlight dito. At kayo na po ang humusga kung siya ba talaga ay tunay na malakas o hindi, at kung kakayanin ba siya ni Eman Baco sa anak ng ating pambansang kamao at 8 Division World Champion Manny Pacquiao. Ang 7-fight knockout highlight ni Campbell Hatton ating panuurin. Hatton kontra Luis Filding. Campbell Hatton kontra Dennis Bartos. For Campbell Hatton. Yep, he's a good body puncher, and that's the exact tactics. Sinks it into the body, and Bartos down again. And is he going to get up this time? He looks badly hurt. I don't think he's going to make it down. Campbell Hatton kontra Michal Bulik. And a right hand to the body lands. Punching his hands a lot. It's very hard sometimes not to get sucked into going head hunting, isn't it? Before the belt, welcome to those of you that are joining us. Chris Lloyd and Darren Barker on before the belt, and the legs of Michal Bulik have completely gone here, and John Latham steps in out of nowhere. Campbell Hatton kontra Tom Ansel. Front foot is wide open, there's two good right uppercuts followed by a right hook. Good spell this for Campbell Hatton, started by that right uppercut. Well, Hatton could sharpen up a little bit, but when he has... Again, to build on those successes. Oh, lovely 1-2, straight down the pipe from Hatton. He's still undefeated, Campbell, the Hurricane Hatton. Campbell Hatton versus Gonkshay.
Well, Hannah, as we thought, our main event in Liverpool live on the zone tonight. Lovely 1-2 left hook. Let's see that straight coming through. Bend them legs, bend them legs. Campbell Hatton's definitely come to get stuck into that. Yeah, At all. Goes set decent. He's dropping the head off the line, watching that jab sail past. I was a little out of gas in the last round, but I'm still here. Trying to get through the counter uppercut. Very good counter puncher. Back on the rope, so this is where he can double up with the left sit at range here, just neglecting that jab. Nice right hand. Doubles it up the second time, just rocks Dufet. When he's in the centre of the ring, just trying to force Dufet back. Campbell, the Hurricane Hatton. Variation from Hatton here to body and head. Crunching left hooks to the body in particular. Pulling out with your chin in the air. And there again, chin in the air, just as you said, Carl, and gets caught with the left hook on the way out. A little bit careless from him, but I don't think there's anything too concerning for Campbell himself. I don't think he's worried about what's landing when he comes back, which is the rook instead of inspiring. So just sit behind the jab a little bit. He's obviously going to start to feel the pace now. Two big body shots. Still under. He's a good body puncher, and that's the exact tactics. Sinks it into the... That's the exact tactics. Sinks it into the body. And Bartos down again. Before the belt, welcome to those of you that are joining us. Chris Lloyd, Darren Barker on before the belt, and the legs of Nick Hatbulik have completely gone here, and John Latham. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Alam naman natin na si Ricky Hatton ay isa sa pinakamalakas at hinahangaan na boksingero sa kanilang bansa, ang bansang Britanya. Si Campbell Hatton, anak ni Ricky Hatton, ay isa na rin sa ganap na malakas na boksingero at inaabangan na ng lahat ang kanyang mga laban. Ayon kay Campbell ay tila nahihirapan na daw siya umano makahanap ng kanyang katapat matapos niyang manalo sa mga latest fight niya. Ayon mismo sa 22 years old na si Campbell Hatton, anak ng isang former two-weight champion na si Ricky Hatton, gusto na niyang makaharap ang mga malalakas dahil sabik na ito magamit ang estilo niyang kakaiba sa ibabaw ng boxing ring. Ayon sa panayam kay Campbell ay tila kuhang-kuha niya at humigit pa ang lakas at determinasyon sa kanyang ama na si Ricky Hatton. Target ni Ricky Hatton lumaban sa Super Featherweight Division, lalabanan niya daw umano si Mark Magnifico Magsayo. Ngunit sa ngayon ay wala pang formal or final na usapan. Ano sa tingin nyo guys, kakayanin kaya ni Campbell Hatton itong pambato natin na si Mark Magnifico Magsayo? Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So boxing latest update tayo mga lods. Isang kababayan na naman ang pinatumba ng isang Hapon na si Jin Sasaki, isang knockout artist, at kasalukuyang nagmamay-ari ng WBO Asia Pacific sa welterweight division. Sa pag-uumpisa ng laban ay tila gustong-gusto nila patumbahin agad ang bawat isa, na tila uhaw na uhaw sa pakikipaglaban ang dalawang boksingero. Kitang-kita dito na isang napaka-agresibo ng Hapon, na tila kumpiyansa siya sa kanyang kakayanan na mapapatumba niya itong kababayan natin na si Joe Noynoy. Kaya kitang-kita dito na walang takot sumugod ang Hapon na ito. Sa pangalawang round ay malaki pa rin ang tiwala ng Hapon na kaya niyang patamaan at patumbahin ang pambato ng Pilipinas na si Joe Noynoy. Grabe ang mga pinakakawala na malalakas at solidong mga suntok itong Hapon na ito. Naging palaban itong pambato ng Pilipinas na si Joe Noynoy. Ngunit sa round 5 ay tila napuruhan siya ng solidong suntok dahilan ng kanyang pagkatumba na sanhi ng kanyang pagkatalo.
Tinanghal na panalo itong hapon sa malinis na panalo. Kung inyong mapapansin mga lods ay tila humihina na ang rangkang ng Pilipinas pagdating sa boxing, at unti-unti nang kinakain ng Japan ang lahat ng panalo dito. Ano sa tingin nyo mga lods, makakabawi pa kaya ang bansang Pilipinas pagdating sa larangan at makasungkit ng panalo kontra sa Japan? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV saying, peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.